Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong pinaniniwalaan? Isang kwentong magpapatunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi, kundi sa tibay ng isang pusong handang magpakumbaba. Sabi nila, lahat ng bagay ay may katumbas na halaga. Ngunit paano kung ang tanging lunas sa iyong pinakamabigat na suliranin ay isang bagay na hindi kayang bilhin? At ang tanging bayad na hinihingi ay ang iyong buong pagkatao? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala Magdiwang sa unang kabanata, ang alok ng desperada. Ang tunog ng heart monitor ang tanging pumupuno sa nakabibinging katahimikan ng kwartong iyon. Bawat beep ay parang isang martilyong paulit-ulit na ipinupukpok sa puso ni Tala Magdiwang. Isang paalala na ang buhay ng pinakamamahal niyang ama ay nakadepende na lamang sa mga makinang nakakabit sa katawan nito. Nakatayo siya sa labas ng salamin ng intensive care unit ng Magdiwang Medical Center, ang ospital na pagmamay-ari mismo ng kanilang pamilya. Suot niya ang isang mamahaling itim na business suit, perpekto ang pagkakaplansa, ngunit hindi nito maitago ang gusot sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mukha na laging nagpapakita ng awtoridad at kontrol sa bawat boardroom meeting ay blangkong ngayon habang pinagmamasdan ang anino ng kanyang ama sa loob. Si Don Herminio Magdiwang, ang haligi ng kanilang pamilya, ang business tycoon na kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Ngayoy isa na lamang katawang walang malay, napapalibutan ng mga tubo at wire. Tila isang bilanggo sa sarili nitong kahinaan. Ang malalakas na kamay nito na minsang gumabay sa kanya ay nakalatag na lamang sa puting kumot, walang buhay. Napahigpit ang kamao ni Tala. Hindi pwede. Hindi niya matatanggap ito. Miss Magdiwang, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Humarap siya at nakita si Dr. Lino Gatchalian, ang pinakamagaling na neurosurgeon ng bansa, na may dalang isang folder. Ang gwapo at kagalang-galang nitong mukha ay nagpapakita ng profesional na pakikiramay. Ngunit para kay Tala, isa itong malamig na pader na hindi niya kayang gibain. "We need to talk," sabi nito sa mahinang boses. Dinala siya ni Dr. Lino sa isang conference room na puno ng mga doktor na nakayuko. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at pagkabigo. Sa gitna ng mahabang mesa, isang X-ray film ang nakailaw, nagpapakita ng madilim na mantsa sa utak ni Don Herminio. "We've done everything we could," simula ni Dr. Lino. Ang kanyang mga salita ay maingat na pinili. "The cerebral hemorrhage was too massive. We've managed to stabilize him, but he remains in a deep comatose state. At this point, ang magagawa na lang natin ay palliative care." Palliative care. Umalingaw-ngaw ang boses ni Tala sa silid. May bahid ng yelo. "Are you telling me to just wait for him to die? We are not giving up, miss. Magdiwang. We are simply being realistic." "Realistic?" Putol niya. "I pay you millions. I built this wing for you. I can fly in any specialist from anywhere in the world. Huwag niyo akong bigyan ng realistic. Bigyan niyo ako ng lunas." Ang bawat salita ay tumatalsik na parang latigo. Ngunit walang nagbago sa mukha ng mga doktor. Nakita niya sa kanilang mga mata ang hatol, ang pera niya, ang kapangyarihan niya, ay wala nang silbi dito. Natalo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natalo si Tala. Habang naglalakad siya palabas ng silid, gulong-gulo ang isip. Isang matandang nurse na nag-aalaga sa kanyang ama. Mula pa noong una itong ospital ang marahang lumapit sa kanya. "Ma'am Tala," bulong nito. Tila natatakot na marinig ng iba. "Pasensya na po sa panghihimasok, pero sa probinsya po namin sa Baryo Kalinaw, meron pong isang manggagamot. Mga halamang gamot po ang ginagamit niya. Marami na po siyang napagaling na kahit ang mga doktor ay sinukuan na." Napahinto si Tala at tinignan ng nurse mula ulo hanggang paa na para bang isa itong nakakadiring insekto.
Isang albularyo? Sa panahon ngayon, isang insulto sa kanyang talino. Ngunit sa likod ng kanyang pagkasuklam, may isang maliit na tinig ng desperasyon na sumisigaw. Wala na siyang pagpipilian. Kinabukasan, ang kanyang mamahaling European sedan ay hirap na binabagtas ang isang makitid at maputik na daan. Ang bawat lubak ay tila isang sampal sa kanyang karangalan. Ang amoy ng katad sa loob ng kanyang sasakyan ay napalitan ng amoy ng lupa at sariwang dumi ng kalabaw. Ito ang Baryo Kalinaw, isang lugar na parang ibinagsak mula sa ibang panahon. Nang sa wakas ay narating niya ang sinasabing dampa ng manggagamot. Halos hindi siya makapaniwala. Isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa, napapaligiran ng mga nakasampay na dahon at ugat. Ito ba ang pag-asa niya? Bumaba siya ng sasakyan, maingat na iniiwasan ng putik, gamit ang kanyang stiletto heels. Isang lalaki ang lumabas mula sa kubo. Nakasuot ito ng simpleng kamiseta at pantalon, nakayapak at may mga kalyo sa kamay. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay malalim. Tila nakikita ang lahat ng bagay na itinatago niya. Ito si Dagan Laya. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Binibini? Tanong nito. Sa isang boses na mahinahon, tumingin si Tala sa paligid, sa karukaan ng lugar, at pagkatapos ay sa lalaki. Napangisi siya ng mapakla. Ikaw daw ang makakapagpagaling sa ama ko. Sabi niya, hindi man lang sinubukang itago ang pangungutya sa kanyang boses. Magkano? Sabihin mo ang presyo mo. Babayaran kita. Kahit doble, triple pa. Itinuring niya ito na parang isang simpleng transaksyon, ngunit hindi natinag si Dagan. Tinitigan lang siya nito at sa isang iglap naramdaman ni Tala na siya ang hinuhubaran, na ang lahat ng kanyang pera at kapangyarihan ay walang kwenta sa harap ng lalaking ito. Ang buhay ay walang presyo, sagot ni Dagan. Nawala ang pasensya ni Tala. Ang lahat ng kanyang pagkabigo, takot at desperasyon ay sumabog. Lumapit siya sa lalaki, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Lahat ng bagay ay may presyo. Sigaw niya, kung hindi pera ang gusto mo ano? Bahay, lupa? Sabihin mo. Huminto siya, huminga ng malalim, at ibinigay ang isang alok na alam niyang pinakamataas, isang alok na sumusugat sa sarili niyang pride. Galingin mo ang ama ko, sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng paghamak. Ibalik mo siya sa akin at ibibigay ko sa iyo ang sarili ko. Ako ang magiging asawa mo. Para sa kanya, iyon na ang sukdulang sakripisyo, ang pinakamahal na bagay na maiaalay niya. Inaasahan niyang makikita ang gulat o kasakiman sa mga mata ni Dagan, ngunit wala. Tinitigan lang siya nito ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa pinakailaliman ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan na parang walang hanggan, nagsalita si Dagan. Hindi ang buhay ng iyong ama ang nakataya dito, Binibini. Napatingin si Tala, naguguluhan. Kundi ang kaluluwa mo. Ang mga salitang binitiwan ni Dagan ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Tala mula sa kanyang desperasyon. Kundi ang kaluluwa mo. Hindi niya maintindihan o marahil ayaw niyang intindihin. Para sa isang babaeng sanay na sinusukat ang lahat sa numero at kontrata, ang konsepto ng kaluluwa ay isang bagay na banyaga at walang katuturan. Ngunit wala na siyang oras para makipagtalo. Bawat segundo ay mahalaga. Sa huli, ang CEO sa kanyang pagkatao ang nanaig. Isa itong negosasyon, isang desperadong negosasyon. Sumama ka sa akin, mariin niyang sabi. Tila isang utos kaysa pakiusap. Gawin mo ang trabaho mo at pagkatapos, pag-usapan natin ang bayad. Isang tango lamang ang isinagot ni Dagan. Walang salita,
Walang kondisyon. Kumuha lamang ito ng isang maliit at lumang bayong na gawa sa hinabing dahon at sumunod sa kanya. Ang pagpasok ni Dagan Laya sa Magdiwang Medical Center ay parang isang eksena mula sa ibang mundo. Ang mga security guard na sanay sa mga bisitang naka-Amerikana at may dalang briefcase ay napatingin sa lalaking nakayapak na may bahid pa ng putik sa pantalon. Ang mga nurse na nagmamadaling naglalakad sa makintab na sahig ay napapahinto, nagbubulungan at nagtitinginan. Naramdaman ni Tala ang bawat mapanuring tingin. Isang bahagi niya ang nahihiya, ang pride niya ay nasusugatan. Ngunit napalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Ipinanganak siyang isang magdiwang. Hindi siya magpapatinag sa bulungan ng iba. Itinaas niya ang kanyang noo at naglakad na parang pagmamay-ari niya ang lugar. Dahil pagmamay-ari niya nga ito. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok ay naghihintay sa kanila sa tapat ng ICU. Doon, nakaharang si Dr. Lino Gatchalian na parabang isang hari na nagbabantay sa kanyang teritoryo. Ang kaninang propesyonal na ngiti nito ay ganap ng naglaho, napalitan ng hindi maitagong pagkasuklam nang makita nito si Dagan. Tala, what is the meaning of this? Tanong ni Dr. Lino. Ang boses ay may diin, hindi na ginagamit ang formal na Miss Magdiwang. Sinong dinala mo rito? A witch doctor? He's my guest, Lino. Matigas na sagot ni Tala. At narito siya para tingnan ang papa. Tumawa si Dr. Lino, isang tawang mapakla at puno ng pangiinsulto. This is a hospital, a bastion of science. Hindi ito palengke ng mga anting-anting. Your father is in a critical state. Ang anumang non-sterile na bagay na ilalapit sa kanya ay maaaring magdulot ng infection. The man's methods have no scientific basis, no peer-reviewed data. This is madness. Habang nagsasalita si Dr. Lino, gamit ang mga komplikadong terminong medikal, si Dagan ay nanatiling tahimik. Nakatingin lamang ito kay Don Herminio sa loob ng salamin. Tila hindi naririnig ang lahat ng panlalait na ibinabato sa kanya. Ang katahimikan niyang iyon ang lalong nagpagalit kay Lino. Get him out of here, Tala. Now. Bago pa mahuli ang lahat. Ngunit sa mga sandaling iyon, mas pinili ni Tala ang kabaliwan kaysa sa makatotohanang hatol ni Dr. Lino. Ako ang nagpapasya para sa ama ko. Sabi niya, ang boses ay hindi nanginginig. Bigyan niyo siya ng access sa kwarto. Now. Walang nagawa si Dr. Lino kundi tumabi. Ngunit ang mga mata nito ay parang mga punyal na nakatutok kay Dagan. Sa loob ng kwarto, ang sterilisadong amoy ng gamot ay hinaluan ng kakaibang amoy ng lupa at mga dahon mula sa bayong ni Dagan. Hiniling ni Dagan na iwanan silang dalawa lamang ng pasyente. Kahit nag-aalangan, pumayag si Tala. Muli, nasla siya sa labas ng salamin, ngunit ngayon, ang kanyang pag-aalinlangan ay may kasamang takot. Tama ba ang ginawa niya? Paano kung lalong mapahamak ang kanyang ama? Paano kung tama si Dr. Lino? Ang bawat beep ng makina ay parang isang akusasyon. Sa loob, hindi niya nakita ang isang ritual na nakakatakot. Ang nakita niya ay isang bagay na simple at hindi inaasahan. Dahan-dahang kinuha ni Dagan ang isang malinis na tela, binasa ito sa isang palangganang may maligamgam na tubig at marahang pinunasan ang noo, mga braso at mga kamay ni Don Herminio. May ibinubulong ito, hindi isang orasyon, kundi mga salitang mahihina at malumanay, na parang kinakausap lamang ang isang natutulog na kaibigan. Pagkatapos, mula sa kanyang bayong, kumuha siya ng isang maliit na botelyang gawa sa kawayan. Maingat niyang binuksan ito at nagpatak ng 3 patak ng isang maitim at malapot na likido sa ilalim ng dila ni Don Herminio. Iyon lang. Walang usok, walang sigaw, walang mahika. Umupo si Dagan sa isang silya sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ni Don Herminio at pumikit. Naghintay sila. Lumipas ang 1 oras, 2, 3.
walang nagbago. Ang pag-aalinlangan sa puso ni Tala ay unti-unting lumaki at naging pagsisisi. Isa siyang hangal. Isang desperadang hangal na naniwala sa isang kwentong bayan. Akmang tatalikod na siya para tawagin si Dr. Lino at aminin ang kanyang pagkakamali ng isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang tunog, ang monotonous na beep na beep na beep ng heart monitor, nagbago. Naging mas malakas, mas mabilis, mas regular. Hindi ito ang eratikong tunog ng panganib, kundi ang matatag na tibok ng buhay. Napako ang mga mata ni Tala sa screen. Ang linya ng oxygen saturation na kanina ay nasa peligrosong level ay dahan-dahang tumataas. 8, 9, 92. Ang numero ng kanyang blood pressure na pinapanatiling normal ng mga gamot ay nagsimulang mag-stabilize ng kusa. Hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Imposible. Ang mga doktor, kasama ang lahat ng kanilang kaalaman at teknolohiya, ay hindi ito nagawa sa loob ng maraming buwan. At pagkatapos, nangyari ang himala. Ang kanang kamay ni Don Herminio, ang kamay na hawak ni Dagan, ay gumalaw. Isang bahagyang pagkibot ng hintuturo, napakaliit, na kung hindi niya tinititigang mabuti ay hindi niya mapapansin, ngunit nakita niya. Malinaw na malinaw, parang isang kidlat na gumising sa kanyang buong katawan. Itinulak niya ang pinto ng ICU. "Nurse! Nurse!" Sigaw niya ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong gulat at pag-asa. Isang team ng mga nurse ang agad na pumasok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Inaasahan ang pinakamasama. Ngunit napalitan ito ng pagkamangha nang makita nila ang mga vital signs sa monitor. Nagkakagulo sila. Sinusuri ang mga makina. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sumunod na pumasok si Dr. Lino. Ang mukha ay nagpapakita ng inis dahil sa komosyon. "What's happening here? I told you." Natigil siya sa pagsasalita nang mapatingin sa monitor. Ang kanyang propesyonal na maskara ay gumuho at sa isang iglap, nakita ni Tala ang purong pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi maaari, bulong ni Lino sa sarili. Lumapit siya sa pasyente, kininang ang isang maliit na flashlight sa mga mata ni Don Herminio. Ang mga pupil nito, na dati dilat at walang reaksyon, ay bahagyang umurong. Isang maliit na senyales ng brain activity. Habang ang lahat ay nakatuon sa himala, si Dagan ay tahimik na tumayo. Binitawan ang kamay ni Don Herminio at marahang lumayo, na parang ang kanyang trabaho ay tapos na. Ngunit hindi pa tapos si Dr. Lino. Ang kanyang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng hinala. Humarap siya kay Dagan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang ahas. "Anong ginawa mo?" Matigas niyang tanong. "Anong ipinainom mo sa kanya?" Hindi sumagot si Dagan. "This could be a temporary neurological fluke. O mas malala, isang reaksyon sa isang hindi kilalang substance." Sigaw ni Lino. Humarap siya sa head nurse. "Kumuha kayo ng blood sample. Now, ipadala sa toxicology. I want a full panel screening for any foreign substance agad." Ang kanyang mga salita ay puno ng awtoridad. Isang pagtatangkang bawiin ang kontrol sa sitwasyong hindi niya maintindihan. Ang tingin niya kay Dagan ay hindi na lamang pangungutya. Ito ay puno na ng puot at pagbabanta. Para sa kanya, ang himalang ito ay hindi biyaya, kundi isang direktang pag-atake sa kanyang kaalaman, sa kanyang propesyon, sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito pinansin ni Tala. Ang tanging nakikita niya ay ang daliri ng kanyang ama. Isang maliit na galaw na sumisimbolo sa pag-asang matagal na niyang sinukuan. Isang pag-asang dinala, hindi ng agham o ng salapi, kundi ng isang hamak na manggagamot mula sa baryo Kalinaw. Ang alok niya, ang desperadong alok niya, ay may katugunan na. At sa ilalim ng kanyang namumuong pag-asa,
Naramdaman din niya ang bigat ng isang pangakong kailangan niyang panindigan. Para sa lahat ng tao sa silid na iyon, ang mga nangyayari ay isang himala. Para sa mga doktor, isang anomalya na hindi maipaliwanag ng agham. Para kay Tala Magdiwang, isang sagot sa kanyang desperadong panalangin. Ngunit para kay Daganlaya, ito ay isang pasanin. Mula sa kinatatayuan niya sa isang sulok, pinanood niya ang lahat. Pinanood niya ang pagkamangha sa mukha ng mga nurse, ang hindi maipintang galit at pagdududa sa mukha ni Dr. Lino, at ang namumuong mga luha ng tagumpay sa mga mata ni Tala. Ilang oras pa ang lumipas. Ang bahagyang pagkibot ng daliri ni Don Herminio ay nasundan ng paggalaw ng buong kamay. Pagkatapos, isang mahinang ungol mula sa mga labi nitong matagal nang nanahimik. At sa wakas, ang dahan-dahang pagmulat ng kanyang mga mata. Nagsigawan ang mga nurse sa tuwa. Napatakip ng bibig si Tala, ang kanyang matigas na postura ay gumuho sa isang iglap, napalitan ng pagiging isang anak na muling nakita ang kanyang ama. Papa? Papa? Naririnig mo ba ako? Sabi ni Tala. Ang boses ay basag. Dahan-dahang lumingon ang ulo ni Don Herminio sa direksyon ng boses. May pagtataka sa kanyang mga mata, pagkalito, at pagkatapos ay pagkilala. Tala. Ang pangalan ay lumabas na parang isang garalgal na bulong, ngunit para sa lahat, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Ang buong ospital ay napuno ng balita. Ang himala sa ICU. Ang bilyonaryong si Don Herminio Magdiwang na sinukuan na ng pinakamahuhusay na doktor ay nagkamalay at ang dahilan ay hindi isang bagong teknolohiya o isang gamot mula sa Europa, kundi isang hindi kilalang lalaki mula sa isang liblib na baryo. Hindi nakiisa si Dagan sa pagdiriwang. Habang si Tala ay umiiyak habang hawak ang kamay ng kanyang ama, si Dagan naman ay tahimik na pinulot ang kanyang bayong. Wala siyang naramdamang tagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng isang sumpang na buhay muli. Ang paggaling ni Don Herminio ay hindi lamang paggaling ng isang katawan. Ito ay pagbubukas ng isang lumang libro na matagal na niyang sinubukang isara. Isang librong puno ng sakit, ng kawalan ng hustisya, at ng isang pangakong binitiwan niya sa kanyang yumaong ama. Ang pagliligtas sa taong ito, ang taong sumira sa kanilang pamilya, ay isang desisyong bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Nang tumingin sa kanya si Don Herminio, sa gitna ng pagkalito nito, nakita ni Dagan ang isang kislap ng pagkilala. At sa kislap na yon, alam ni Dagan na ang katahimikan ng kanyang buhay sa Baryo Kalinaw ay tapos na. Ito na ang simula ng mas malaking bagyo. Humanap siya ng isang tahimik na sulok sa pasilyo, malayo sa kaguluhan, at nagsimulang ayusin ang laman ng kanyang bayongo, ang mga botelya, ang mga pinatuyong dahon. Simple, tahimik. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong malapit ng salakayin. Hoy! Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pag-angat niya ng tingin, nakatayo sa harap niya si Tala Magdiwang. Ang mga bakas ng luha ay naroon pa sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng panibagong kislap, isang halo ng pasasalamat, pagtataka at hiya. Hindi sanay si Tala na maging ang may utang na loob. Palagi siyang ang nasa posisyon ng kapangyarihan. Ngayon, sa harap ng isang lalaking nakayapak, naramdaman niya ang pagliit. Tumikhim siya para ayusin ang boses. Ang papa, ayos na siya, gising na siya. Tumangulang si Dagan, naghihintay. Sinabi ko, nagatubili si Tala. Mayroon akong sinabi sa iyo, isang alok, isang pangako. Tumingin siya sa malayo, hindi makatingin ng diretso kay Dagan. Ang isang Magdiwang ay tumutupad sa salita. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay tumingin sa mga mata ng lalaki. Ako, tutuparin ko ang pangako ko. Hindi ngumiti si Dagan. Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon ng pagkapanalo. Sa halip,
Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang kalungkutan. Ang tingin mo sa pangakong iyon ay isang parusa sa iyong sarili at isang pabuya para sa akin. Mahinahon niyang sabi, hindi ko kailangan ng asawang napilitan lang. Hindi ko kailangan ng isang katawan na walang kaluluwa. Nagulat si Tala. Kung gayon, ano ang gusto mo? Pera? Sabihin mo lang, kahit magkano. Bumalik na naman siya sa tanging lengguwaheng alam niya. Umiling si Dagan. Mayroon akong ibang hihilingin sa'yo. Ano yon? Mabilis na tanong ni Tala. Gusto nang tapusin ang usapang ito na nagpapahiya sa kanya. Tinitigan siya ni Dagan ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay seryoso at hindi matinag. Ito na ang sandali. Ang sandaling magpapabago sa kanilang dalawa. Gusto kong manirahan ka sa Baryo Kalinaw sa loob ng 1 buwan. Natigilan si Tala. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Inaasahan niya ang lahat. Pera, ari-arian, kahit pa ang pinakamasama. Ngunit hindi ito. Nagpatuloy si Dagan. Ang kanyang boses ay hindi nagbabago. Walang pera, walang katulong, walang kapangyarihan. Ikaw lang. Matututo kang mamuhay tulad namin. Iyan ang kabayaran mo. Ang kondisyon ni Dagan Laya ay umalingaw-ngaw sa isip ni Tala na parang isang sirang plaka sa loob ng 1 linggo. Manirahan ka sa Baryo Kalinaw, 1 buwan. Walang pera, walang katulong, walang kapangyarihan. 1 linggo siyang nagkulong sa kanyang penthouse, napapaligiran ng luho at katahimikan habang pinagmamasdan ang mabilis na paggaling ng kanyang ama sa ospital. Bawat ulat mula sa mga nurse na nagsasabing kumakain na ng maayos si Don Herminio o nakakatayo na ito nang may katulong ay isang paalala sa utang na loob na kailangan niyang bayaran. Isang kabaliwan. Iyon ang sinabi ng kanyang utak. Paano niya iiwanan ang Magdiwang Corporation? Paano siya mabubuhay sa isang lugar na walang kahit signal ng internet? Siya si Tala Magdiwang na sanay sa mga 5 bituing hotel at mga private jet ay titira sa isang dampa? Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, nakikita niya ang anino ng kanyang mga salita. Ang isang magdiwang ay tumutupad sa salita. Ito ang katuruan ng kanyang ama. Ang kanilang pangalan ay isang simbolo ng karangalan. Ang pagsira dito ay mas masahol pa sa kamatayan. Kaya isang umaga, dala ang 2 mamahaling maleta na puno ng mga designer clothes na marahil ay hindi niya masusuot. Muli niyang tinahak ang maputik na daan patungo sa Baryo Kalinaw. Iniwan niya ang kanyang CEO mode sa syudad. Ngayon, siya ay isang babaeng tutupad sa isang napakasamang kasunduan. Nadatnan niya si Dagan sa labas ng kubo nito, nag-aayos ng isang bakod na kawayan. Hindi man lang ito nagulat na makita siya. Tumingin lang ito sa kanya. Pagkatapos ay sa kanyang mga maleta at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hindi mo kakailanganin ng mga yan dito, sabi nito. Tumango patungo sa mga bagahe. Mayroon akong isang lumang kwarto sa loob. Doon ka muna mananatili. Ang kwarto ay isang maliit na silid na may isang papag na kawayan, isang manipis na banig, at isang bintanang walang salamin. Ang buong penthouse niya ay mas malaki pa sa buong kubo ni Dagan. Napalunok si Tala. Ito ang magiging impyerno niya sa loob ng 30 araw. Ang unang pagsubok ay dumating agad kinabukasan. Ginising siya ng tilaok ng manok bago pa man sumikat ang araw. Kailangan nating magigib ng tubig sa poso, sabi ni Dagan habang inaabot sa kanya ang 2 plastik na balde. Tumingin si Tala sa balde. Pagkatapos ay sa kanyang mga kamay na may perpektong manicure. Wala kayong gripo? Tanong niya. Hindi maitago ang pagkadismaya. Ang poso ang aming gripo. Simpleng sagot ni Dagan. Napasimangot si Tala. Ngunit wala siyang nagawa, kundi sumunod. Suot ang isang puting t-shirt at designer track pants na agad na dumihan ng putik. Hirap na hirap siyang naglakad patungo sa poso sa gitna ng baryo.
Ang bawat hakbang ay isang pasakit. Pinagtitinginan siya ng mga taga-baryo. Ang iba'y nagbubulungan, ang iba'y natatawa ng palihim. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa hiya. Ang pagbomba ng tubig ay madali pa. Ang pagbubuhat ng 2 baldeng puno ng tubig pabalik sa kubo, iyon ang tunay na parusa. Ang bigat nito ay tila humihila sa kanyang mga braso pababa na parang gusto nitong ihiwalay sa kanyang katawan. Ilang beses siyang natapunan. Ilang beses siyang muntik ng madulas. Pagdating niya sa kubo, basang-basa na siya ng pinaghalong tubig at pawis at halos kalahati na lang ang laman ng mga balde. Si Dagan naman ay kasunod lang niya. Bit-bit ang 2 pang balde na punong-puno. Naglalakad na parang wala lang. Sa mga sumunod na araw, sinubukan siyang turuan ni Dagan ng mga pangunahing bagay. Ipinakita nito sa kanya ang iba't ibang halaman sa kanilang bakuran. Ito ay dahon ng bayabas, mabuti para sa sugat. Sabi nito, habang pinipisa ang isang dahon. At ito naman ay lagundi, para sa ubo. Si Tala, na sanay magsaulo ng mga komplikadong financial report, ay walang maipasok sa kanyang isip. Para sa kanya, lahat ng yon ay damo. Ipinakita niya ang kanyang pagkainip. Madalas na tumitingin sa kanyang mamahaling relo na wala namang silbi doon. Hindi siya pinagalitan ni Dagan. Nagpatuloy lang ito sa pagtuturo nang may hindi maubos na pasensya na lalong nagpairita kay Tala isang gabi. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng pagtatangkang magluto, gamit ang kahoy na panggatong, naupo si Tala sa labas ng kubo. Sa unang pagkakataon, wala siyang hawak na cellphone, walang laptop, walang papeles na kailangang pirmahan. Katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kanyang air-conditioned na penthouse. Ito ay isang katahimikang buhay. Narinig niya ang huni ng mga kuliglig, ang pagkokak ng mga palaka sa di kalayuan, ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng niyog. Tumingala siya sa langit. Walang smog, walang matataas na gusali. Ang nakita niya ay isang karagatan ng mga bituin. Kumikinang ng napakaliwanag na parang mga diamante sa itim na tela. Hindi niya namalayan, napatitig siya ng matagal. May isang bahagi sa kanya, isang maliit at halos nakalimutan ng bahagi, ang nakaramdam ang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay madaling nawasak. Habang pabalik siya sa loob, narinig niya ang bulungan ng 2 matandang babae na dumaan sa tapat ng kubo. Kawawa naman si Danagan, nag-alaga pa ng prinsesa, sabi ng isa. Oo nga, maganda nga, pero mukha namang walang silbi. Tingnan mo, kahit mag-igib, hindi marunong. Prinsesang walang silbi. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Tala na parang mga patalim. Useless. Siya? Si Tala Magdiwang, na nagpatakbo ng isang multibilyong pisong kumpanya, ay walang silbi. Sumabog ang lahat ng galit at kahihiyan na kanyang naipon. Tama na. Sobra na. Hindi siya nababagay dito. Hindi niya kailangang pagdaanan ang lahat ng ito. Babalik na siya sa kanyang mundo, kung saan siya ay nirerespeto, kung saan siya ay may kapangyarihan. Kinabukasan, habang si Dagan ay nasa gubat para manguha ng mga halaman, mabilis na inimpake ni Tala ang kanyang mga gamit. Galit siyang naglakad palabas ng kubo, determinado ng umalis at harapin ang anumang kahihiyan ng paglabag sa isang pangako. Ngunit pagdating niya sa may bukana ng baryo, papunta sa kung saan niya iniwan ang kanyang sasakyan, isang eksena ang nagpahinto sa kanya. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaluhod si Dagan. Sa harap niya ay isang batang babae na umiiyak, nanginginig sa taas ng lagnat. Sa tabi nito ay ang ina ng bata, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Pinupunasan ni Dagan ang noo ng bata, gamit ang isang basang tela. Ang kanyang mga kamay ay marahan, ang kanyang boses ay malumanay, habang may ibinubulong sa bata para pakalmahin ito. Kumuha siya ng ilang dahon mula sa kanyang bayong. Dinikdik ito sa isang maliit na batong lusong.
at maingat na ipinahid ang katas sa sentido at dibdib ng bata. "Huwag kang mag-alala, nene," sabi niya sa bata. "Mainit lang ang yakap sa'yo ng araw. Mamaya, palalamigin din kita." "Salamat po, Kuya Dagan." Humihikbing sabi ng ina. "Wala po kaming pambayad sa doktor sa bayan?" "Hindi kailangan ng bayad ang pagtulong, Aling Martha," sagot ni Dagan. Hindi inaalis ang tingin sa bata. Ang mahalaga ay gumaling si Ana. Napahinto si Tala. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan niya. Ang mga daliri niya na mahigpit na nakahawak sa hawakan ng kanyang maleta ay unti-unting lumuwag. Nakita niya sa eksenang yon ang parehong Dagan na nakita niya sa loob ng ICU. Ang parehong Dagan na may hawak sa kamay ng kanyang ama, ang parehong kahinahunan, ang parehong sinseridad, ang parehong nakakagamot na presensya. Walang kamera, walang audience, walang bilyonaryong nag-aalok ng kasal. Tanging isang tunay na pagnanais na makatulong sa isang batang may sakit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang galit ay naglaho na parang bula. Ang kahihiyan, ang pagod, ang pagkairita, lahat ay nawala. Ang natira ay isang pakiramdam na hindi niya maintindihan, isang halo ng paghanga at hiya sa sarili. Ang prinsesang walang silbi. Marahil may katotohanan sa mga salitang iyon. Sa mundong ito, sa mundong simple kung saan ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laman ng kanilang bank account, kundi sa kakayahan nilang tumulong sa kapwa. Siya nga ay walang silbi. Dahan-dahan, bumalikwas siya. Hila-hila ang kanyang mga maleta. Bawat hakbang pabalik sa kubo ni Dagan ay mas mabigat kaysa sa pagbubuhat ng 2 baldeng puno ng tubig. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng isang bagong realisasyon. Hindi ito isang parusa. Hindi ito isang simpleng pagbabayad utang. Marahil, ito ay isang aral. Nang gabing iyon, nang bumalik si Dagan, nadatnan niya si Tala sa labas. Nakaupo sa parehong lugar, ngunit may ibang liwanag sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, nakapatong sa isang maliit na mesa, ay isang dahon ng bayabas at isang dahon ng lagundi, maingat na inilatag na magkahiwalay. Hindi nagsalita si Tala, ngunit sa ginawa niyang iyon, naintindihan na ni Dagan. Ang prinsesa ay nagsisimula ng matuto. Habang si Tala magdiwang ay natututong kilalanin ang mga halaman, si Dr. Lino Gatchalian naman ay napapaligiran ng salamin at bakal sa kanyang malinis at napaka-organisadong opisina sa pinakatuktok ng Magdiwang Medical Center. Para sa kanya, ang bawat bagay ay may tamang lugar, ang bawat sakit ay may siyentipikong pangalan, at ang bawat problema ay may lohikal na solusyon. Ang himalang nangyari sa ICU ay isang paglapastangan sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. 1 linggo na ang nakalipas, ngunit ang sugat sa kanyang ego ay sariwa pa rin. Hindi niya matanggap na isang hamak na manggagamot, isang albularyo, ang nagtagumpay kung saan siya nabigo. At ang mas masakit pa, ipinamukha ito sa kanya ni Tala, ang babaeng matagal na niyang hinahangaan at gustong makuha sa harap ng buong medical staff. Ang kanyang reputasyon na iningatan niya ng maraming taon ay nadungisan. Hindi niya ito palalampasin. Kung hindi kayang ipaliwanag ng aghamang himala, gagawa ang agham ng paraan para wasakin ito. Sa harap ng kanyang state-of-the-art na computer, binuksan niya ang pinakahuling resulta ng blood test ni Don Herminio. Ang mga numero ay perpekto. Liver function, normal. Kidney function, normal. Walang bakas ng anumang lason o abnormalidad. Isang patunay ng kumpletong paggaling. Ngumisi si Dr. Lino. Hindi sa aking report. Gamit ang kanyang access bilang hepe ng neurosurgery, pumasok siya sa system. Sa ilang pag-click lamang, sinimulan niyang baguhin ang mga numero. Ang ALT at AST levels, mga markers ng liver health, ay unti-unti niyang itinaas hanggang sa umabot ito sa alarming level.
Ang creatinine na sumusukat sa kidney function ay kanyang dinoble, maingat, tiyak. Ginawa niyang magmukhang ang mga resulta ay nagpapakita ng dahan-dahang pagkasira ng mga internal organ, isang pagkasirang naaayon sa teorya ng isang slow-acting poison. Nang makontento na siya, inimprenta niya ang pekeng resulta at inilagay sa isang folder. Ang kanyang sandata ay handa na. Kinabukasan, nagpatawag siya ng isang kumpidensyal na pagpupulong kasama ang ilang piling miyembro ng board of directors ng ospital. Mga taong alam niyang mas papanig sa luhika at takot kaysa sa mga kwentong himala. Gentlemen, simulan niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng propesyonal na pag-aalala habang ipinapakita ang mga pekeng dokumento. I have some very disturbing findings regarding Don Herminio's case. Ipinakita niya ang mga numerong siya mismo ang gumawa. Habang ang panlabas na anyo ni Don Herminio ay nagpapakita ng paggaling, ang kanyang mga internal organs ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang halamang gamot na ibinigay sa kanya ng manggagamot na yon ay may taglay na isang hindi pa natutukoy na compound. Ang aming paunang pagsusuri ay nagpapakita na ito ay isang hepatotoxic at nephrotoxic agent. Isinali na niya. Sa simpleng salita, unti-unti nitong sinisira ang kanyang atay at mga bato. Para siyang isang magandang prutas sa labas, ngunit nabubulok na pala sa loob. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang takot at pag-aalinlangan ay nagsimulang gumapang sa mukha ng mga board member. Ang himala ay naging isang bangungot. What do you propose, doctor? Tanong ng isa. Kailangan nating ipaalam ito kay Miss Magdiwang. Kailangan nating simulan agad ang detoxification therapy bago pa mahuli ang lahat. Sagot ni Lino. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pekeng pagmamalasakit. At kailangan nating pigilan ang manggagamot na yon bago pa siya makapinsala ng iba. Nakamit niya ang gusto niya. Ang mga binhi ng lason ay naitanim na. Sa Baryo Kalinaw, walang kamalay-malay si Tala sa planong nabubuo laban sa taong nagligtas sa kanyang ama. Sa mga nagdaang araw, unti-unti siyang natututo, nakakayanan niyang mag-igib ng hindi gaanong natatapon ng tubig. Alam na niya ang pagkakaiba ng makahiya sa damo. At sa araw na yon, sa kauna-unahang pagkakataon, nagtagumpay siyang magluto ng kanin sa kalangkahoy nang hindi ito nasusunog. Isang maliit na tagumpay, ngunit para sa kanya, ito'y parang pagsara ng isang malaking deal sa kumpanya. Nakaupo siya sa isang maliit na upuang kawayan, pinagmamasdan ng usok mula sa sinaing. Nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang milagro, may signal. Hello? Sagot niya. Ma'am Tala. Boses ng kanyang personal assistant na si Ana at halatang-halata ang pagkataranta nito. Ma'am, tumawag po si Dr. Gatchalian. May problema po. Agad na kinabahan si Tala. Anong problema? Ang papa? Maayos lang siya kaninang umaga. Opo, ma'am. Maayos po siya sa labas. Pero yung resulta po ng bagong blood test niya, sabi po ni Dr. Lino, yung gamot daw po na ibinigay, yung herbal, may lason daw po. Unti-unti raw pong sinisira ang mga laman loob ni Sir Herminio. Ang bawat salita ni Ana ay parang isang suntok sa sikmura ni Tala. Lason? Paano? Nakita niya sa sarili niyang mga mata ang paggaling ng kanyang ama. Ngunit, si Dr. Lino ay isang dalubhasa. Si Dagan ay... Sino nga ba si Dagan? Isang estranghero. Ang isip niyang sinanay sa luhika at ebidensya ay nagsimulang mag-away sa puso niyang nakasaksi ng isang himala. Ang imahe ni Dagan na marahang nag-aalaga sa bata ay biglang pinatungan ng anino ng pagdududa. I-send mo sa akin ang report, Ana. Lahat ng dokumento, utos ni Tala. Ang kanyang boses ay naging malamig at business-like. Opo, ma'am. Isa-send ko na po. May isa pa po pala, ma'am. Nag-research po ako tungkol sa Baryo Kalinaw.
Baka may makita akong impormasyon tungkol sa manggagamot. Wala po akong nakita tungkol sa kanya, pero may nahanap po akong isang lumang balita. Balita tungkol saan? Tungkol po sa isang malaking land dispute case. Diyan maraming taon na ang nakalipas. May isang pamilya daw po na nawalan ng lahat dahil sa isang real estate company na gustong magtayo ng subdivision. Isang pamilyar na kaba ang naramdaman ni Tala. Anong pangalan ng kumpanya? Nag-atubili si Ana sa kabilang linya. Magdiwang Prime Holdings po, ma'am. Kasabay ng pagbagsak ng tawag ay ang pagdating ng email sa kanyang telepono. Binuksan niya ito. Ang una ay ang pekeng medical report, puno ng mga pulang numero at mga terminong medikal na nagbabanta ng panganib. Ngunit ang pangalawang attachment ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang nascan na lumang dyaryo. Ang headline, Pamilyang Manggagamot, Pinalaya sa Sariling Lupa. At sa ilalim nito, isang lumang litrato. Isang litrato ng pamilyang nawalan ng lahat. Sa gitna ng litrato ay isang batang lalaki, payat. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at lungkot. At sa ibaba ng artikulo, ang pangalan ng ama ng pamilya, Gregorio Laya. Ang pangalan ng kumpanyang umagaw sa kanilang lupa, Magdiwang Prime Holdings, sa pamumuno ni Don Herminio Magdiwang. Napatingin si Tala sa batang lalaki sa litrato at ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Ang mukha ng batang yon, kahit lumipas pa ang maraming taon, ay hindi maipagkakaila. Iyon ang mukha ni Dagan. Ang cellphone ay naging tingga sa kamay ni Tala. Ang bigat nito ay katumbas ng bigat ng katotohanang kanyang nabasa. Ang dalawang dokumento, ang medical report na puno ng babala at ang lumang balita na puno ng kasaysayan, ay nagsanib sa kanyang isipan upang bumuo ng isang nakakapangilabot na larawan. Lason, pagtataksil, paghihiganti. Ang hangin sa Baryo Calinaw, na kanina lang ay sariwa at malinis, ay biglang naging mabigat at mahirap hingahin. Ang maliit na kubo ni Dagan, na nagsisimula ng maging isang kanlungan para sa kanya, ay biglang naging kulungan ng isang halimaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang imahe ni Dagan na nag-aalaga sa batang may lagnat ay nabura sa kanyang isip. Ang pumalit dito ay ang larawan ng batang lalaki sa dyaryo, isang batang may mga matang nag-aapoy sa galit, isang batang ninakawan ng lahat. Ang paggaling ng kanyang ama, hindi yon himala. Isa yung patibong, isang napakagaling at napakabagal na paghihiganti. Ibinabalik ni Dagan ang buhay ni Don Herminio para lamang unti-unti niya itong bawiin habang pinapanood ang anak nitong nagdurusa. At siya ang naging pinakamalaking hangal sa buong plano. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Habang ang buong baryo ay mahimbing, ang tanging ilaw sa kadiliman ay nagmumula sa screen ng kanyang cellphone. Ang munting silid na nagsimula nang magbigay sa kanya ng kapayapaan ay naging silid ng interogasyon para sa kanyang sarili. Pinagtagpi-tagpi niya ang lahat. Ang pag-aalinlangan ni Dagan noong una, ang mga makahulugan nitong salita, ang kondisyon nitong manirahan siya sa baryo. Lahat ay bahagi ng plano upang makita ni Dagan sa kanyang sariling mga mata ang paghihirap ng isang magdiwang. Upang iparanas sa kanya ang karukhaang idinulot ng kanyang ama sa pamilya nito. Kinailangan niya ng higit pang patunay. Gamit ang paubos ng baterya, tinawagan niya si Ana. I need everything you can find about the Laya family of Baryo Calinaw. Utos niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. At magpadala ka ng courier. Ipaprint mo ang lahat ng nahanap mo. I want hard copies. Now. Kinaumagahan, habang si Dagan ay nasa gubat gaya ng dati, naglakad si Tala sa baryo. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng mga halaman. Naghahanap siya ng mga sagot. Nilapitan niya ang isang matandang babae na nagwawalis sa bakuran nito, si Aling Martha, ang ina ng batang ginamot ni Dagan. Aling Martha, simula niya,
Sinubukang gawing normal ang kanyang boses. Maaari po ba kayong magkwento tungkol sa pamilya ni Dagan? Nag-aalangan noong una si Aling Martha, tila natatakot sa apelyidong daladala ni Tala. Ngunit nang makita ang desperasyon sa kanyang mga mata, bumuntong hininga ito at nagsimulang magsalaysay. Ang kwento nito ay mas masakit kaysa sa isinasaad ng lumang dyaryo. Ikinuwento nito si Gregorio Laya, ang ama ni Dagan, isang iginagalang na manggagamot na kayang pagalingin ang halos lahat ng sakit gamit ang mga dahon at ugat. Ang lupaing kinatitirikan ng kanilang bahay ay hindi lang basta lupa. Iyon ay banal para sa kanila, pinamana ng kanilang mga ninuno, at pinagmumulan ng pinakamabibisang halamang gamot. Ngunit dumating ang Magdiwang Prime Holdings, gamit ang mga tusong abogado at mga teknikalidad sa batas, inangkin nila ang lupa. Lumaban si Gregorio, ngunit ano ang laban ng isang simpleng manggagamot sa isang dambuhalang korporasyon na wala ang lahat sa kanila? Ang sabi ni Aling Martha, hindi sakit ang ikinamatay ni Gregorio. Lungkot. Puso niya ang sumuko. Habang nagsasalita si Aling Martha, isang malinaw na imahe ang nabuo sa isip ni Tala. Isang madilim na silid. Isang matandang lalaki na nasa banig ng karamdaman, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang nabasag na espiritu. Sa tabi niya, isang batang dagan, umiiyak habang tinatanggap ang isang maliit at lumang kwaderno. Gamitin mo ito para magpagaling, anak. Tila naririnig ni Tala ang huling habilin ni Gregorio. Huwag para manakit. Iyan ang tunay nating yaman. Isang habilin na binaluktot at ginawang sandata ng paghihiganti. Pagkatapos ng usapan, nakita ni Tala si Dagan na pabalik mula sa gubat. May dalang isang bungkos ng mga sariwang halaman. Ang parehong mga kamay na gumamot sa kanyang ama. Ang parehong mga kamay na kabilang sa isang pamilyang winasak ng kanyang ama. Ang paghanga na nagsimulang tumubo sa kanyang puso para sa lalaking ito ay biglang naging isang nakasusuklam na damdamin. Pagtataksil, pakiramdam niya ay niloko siya sa paraang hindi pa niya nararanasan kailanman. Ang kahinaan na ipinakita niya, ang pag-asang naramdaman niya. Lahat ay isang ilusyon na nilikha ng lalaking ito. Hapon na nang dumating ang courier na pinadala niya, dala ang isang makapal na brown envelope. Hinintay ni Tala ang tamang sandali. Hinintay niya hanggang sa si Dagan ay mapag-isa. Payapang nakaupo sa tabi ng isang maliit na sapa sa likod ng kubo, ang lugar kung saan nito madalas linisin ang mga nakukuhang halaman. Ang kapayapaan ng lugar ay isang insulto sa nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Dala ang envelope, lumakad si Tala patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat yabag ay isang hatol. Naramdaman ni Dagan ang kanyang pagdating at lumingon ito. Isang bahagyang nangiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting na ngayon ay tila isang demonyo sa paningin ni Tala. Hindi siya nagsalita. Binuksan niya ang envelope, kinuha ang mga dokumento, ang pekeng medical report, ang kopya ng lumang balita, at ibinato ang mga ito sa lupa, sa mismong paanan ni Dagan. Ang mga papel ay nagkalat, ang ilan ay nabasa ng tubig mula sa sapa. Tumingin si Dagan sa mga papel, pagkatapos ay kay Tala. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. At sa wakas, nagsalita si Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Ano ito, Dagan? Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gubat. Sinisira ang kapayapaan nito. Ito ba ang dahilan ng lahat? Pinulot ni Dagan ang isa sa mga basang papel, ang lumang artikulo. Ang kupas na litrato ng kanyang pamilya ay tila isang multo mula sa nakaraan. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang batang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi pa niya lubos na naiintindihan noon. At sa tabi niya, ang kanyang ama, si Gregorio Laya, na ang mukha ay blangko. Tila ang kaluluwa ay kinuha na kahit buhay pa ang katawan.
Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Isang kirot na natutunan na niyang isantabi, ngunit hindi tuluyang maghilom. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Tala. Ang galit sa mga mata nito ay parang apoy na kayang tumupok ng isang buong gubat. Ngunit sa ilalim ng apoy na yon, nakita niya ang isang bagay na mas malalim pa. Sakit. Ang sakit ng isang taong naramdamang pinagtaksilan. Oo, Tala, mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pagkagulat o pagtanggi. Totoo ang lahat ng iyan. Ang pamilya mo ang kumuha sa lahat ng pag-aari namin. Ang iyong ama, ang dahilan kung bakit nawala sa amin ang lupang ito. Ang lupang pinagmumulan ng aming kabuhayan at kaalaman. Ang kanyang pag-amin ay hindi nakabawas sa galit ni Tala. Bagkus, lalo pa itong nag-alab. At ang paggamot mo sa kanya, ito ang iyong paghihiganti? Akusa ni Tala. Ang bawat salita ay may lason. Ibinabalik mo ang kanyang buhay para unti-unti mo itong sirain mula sa loob. Para panoorin akong magdusa, kinuha ni Dagan ang isa pang papel, ang medical report. Tiningnan niya ang mga numerong hindi niya maintindihan, ngunit alam niyang kasinungalingan. Ito, sabi niya, itinaas ang papel, ay gawa-gawa lamang. Ang mga halamang ginamit ko ay nagbibigay buhay. Hindi kumikitil nito. Paano mo nasasabi iyan? Ikaw, isang albularyo, laban sa siyensya ng pinakamagaling na doktor sa bansa? Dahil ang itinuro sa akin ng aking ama, matatag na sagot ni Dagan. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata ni Tala. Ay manggamot, hindi manakit. Ang sumpa ng paghihiganti ay mas malalang lason kaysa sa anumang halaman. Oo, may galit sa puso ko noon. Ngunit ang paggamit sa aking kaalaman para pumatay ay pagtataksil sa lahat ng itinuro niya sa akin at sa alaala niya. Ang mga salita ni Dagan ay puno ng sinseridad. Ang kanyang mga mata ay kalmado at malungkot. Hindi mga mata ng isang sinungaling o isang mamamatay tao. Isang bahagi ng puso ni Tala. Ang bahaging nakasaksi sa kanyang kabutihan, ang bahaging nakaramdam ng kapayapaan sa lugar na ito, ay gustong maniwala. Gustong-gusto nitong maniwala. Ngunit ang isip niya na sinanay sa malamig na luhika ng negosyo ay sumisigaw ng pag-iingat. Ang ebidensya ay nasa harap niya. Isang medical report mula sa isang doktor na pinagkakatiwalaan niya. Isang nakaraang puno ng motibo para sa paghihiganti. Ang kanyang salita laban sa mga dokumento. Ang puso laban sa duda. Madaling sabihin iyan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig pa rin. Pero paano ko malalaman? Paano ko paniniwalaan ang salita ng anak ng taong may pinakamalaking dahilan para kamuhian ang pamilya ko? Isang malalim na lungkot ang gumuhit sa mukha ni Dagan. Hindi ko hinihiling na paniwalaan mo ako, Tala. Ang hinihiling ko lang ay pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng puso mo noong mga araw na naririto ka. Naramdaman mo ba ang lason? O naramdaman mo ang kapayapaan? Natigilan siya. Naramdaman niya ang kapayapaan. At iyon ang mas nakakatakot. Paano kung pati ang kapayapaang iyon ay bahagi ng panlilinlang? Dahan-dahan siyang umatras, palayo kay Dagan, palayo sa sapa, palayo sa katotohanang napakakomplikado para harapin. Hindi ko kaya, bulong niya. Hindi ko kayang mag-isip dito. Tumingin siya kay Dagan sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at sakit. Kailangan kong umalis. Kailangan kong bumalik sa syudad. Hindi siya pinigilan ni Dagan. Tumayo lang ito roon. Hawak ang mga basang papel habang pinapanood siyang tumalikod at nagmamadaling lumayo. Ang pag-alis niya sa Baryo Kalinaw sa pagkakataong yon ay mas masakit kaysa noong una. Dahil ngayon, hindi lang pride ang nasasaktan sa kanya. Puso niya ang dinudurog. Pagdating niya sa ospital, diretso siya sa silid ng kanyang ama. Nadatnan niya itong nakaupo sa isang silya malapit sa bintana.
Nagbabasa ng dyaryo. Mas malakas ito kaysa noong huli niya itong nakita. May kulay na ang mga pisngi nito. Ngumiti ito nang makita siya. Tala anak, nagbalik ka. Masayang bati ni Don Herminio. Ang dapat sana'y maging isang masayang eksena ay naging isang parusa para kay Tala. Ang bawat senyales ng kalusugan ng kanyang ama ay isang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Totoo ba ito? O ito na ba ang simula ng lason na sinasabi ni Dr. Lino? Ang guilt ay gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ako ang nagdala sa kanya sa panganib na ito. Lumapit siya at niyakap ang kanyang ama, ngunit ang yakap niya ay hindi na buo. May takot na nakahalo dito. Habang magkayakap sila, biglang umubo si Don Herminio. Isang simpleng ubo lang noong una, ngunit nasundan pa ito ng isa, mas malakas, mas malalim. Bumitiw siya sa pagkakayakap. Papa, ayos ka lang? Umubo muli si Don Herminio at sa pagkakataong ito, may kasama ng dugo. Isang maliit na patak ng matingkad na pula sa panyong ipinantakip niya sa kanyang bibig. Natigilan si Tala, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Kasabay noon, nag-ring ang kanyang cellphone. Nanginginig niyang sinagot ito. Si Dr. Lino. Tala, nasaan ka? Boses nito sa kabilang linya, puno ng pagmamadali. Kailangan mong pumunta dito. Biglang bumagsak ang kondisyon ng papa mo. Umuubo siya ng dugo. Ang mga salita ni Dr. Lino ay isang kumpirmasyon, isang hatol. Ang lahat ng sinabi ni Dagan ay kasinungalingan. Ang lahat ng takot ni Tala ay totoo. Nabitiwan niya ang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso. Ang panyong may bahid ng dugo sa kamay ni Don Herminio ay parang isang pulang bandila na iwinawagayway sa harap ng isang nagwawalang toro. Para kay Tala, ang torong iyon ay ang kanyang sariling takot at pagsisisi. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng pag-asang nagsimulang mamuo sa kanyang puso sa Baryo Kalinaw ay naging abo. Ang mga salita ni Dagan tungkol sa tiwala at puso ay naging isang mapait na kasinungalingan. Ang katotohanan ay nasa harap niya, matingkad at hindi maikakaila, ang dugo ng kanyang ama. Bumukas ang pinto at isang medical team ang pumasok sa pangunguna ni Dr. Lino Gatchalian. Ngunit hindi tulad ng dati na siya ay kalmado at profesional. Ngayon ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Isang perpektong pag-arte para sa kanyang nag-iisang manonood. Get him back to bed. Prepare for intubation. Utos ni Dr. Lino. His vitals are crashing. Habang ang mga nurse ay nagkakagulo sa paligid ni Don Herminio, si Tala ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, hindi makagalaw. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ito na. Ito na ang hatol ng agham. At ang hatol ay, nagkamali siya. Isang pagkakamaling maaaring ikamatay ng kanyang ama. Hinawakan ni Dr. Lino ang kanyang braso. Sapat lang ang diin para makuha ang kanyang atensyon. Tala, listen to me, sabi nito. Ang boses ay mahinahon sa gitna ng kaguluhan. Ito na yung sinasabi ko. The toxins are causing internal bleeding. We need to act now. Humarap si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi pumapatak. Anong gagawin natin? I have a protocol, sabi ni Lino. Inilabas ang isang folder na kanina pa niya hawak, handa para sa sandaling ito. Ipinakita niya kay Tala ang mga papel na puno ng mga graph at scientific terms. It's an aggressive detoxification protocol, chelation therapy. We will pump his system with agents that will bind to the toxins and flush them out. It's risky, it's expensive, but it's his only chance. Sa mga sandaling yun, si Dr. Lino ang kanyang tanging tagapagligtas. Ang kanyang lohika, ang kanyang agham, ang kanyang kumpiyansa. Ito ang mga bagay na naiintindihan ni Tala.
Ito ang mga bagay na pinanghahawakan niya, ang tiwala niya sa puso, na sinubukan niyang pakinggan, ay nagdala lamang sa kanya sa kapahamakang ito. Gawin mo, sabi ni Tala. Ang boses ay basag. Gawin mo ang lahat. Walang problema sa gastos. Just save him. There's one more thing, sabi ni Lino. Ang kanyang muka ay naging mas seryoso. This is a medical procedure. I need your formal consent. Inabot nito ang isang form at isang ballpen. Nanginginig ang kamay ni Tala habang inaabot ito. Ang pagpirma sa papel na yon ay hindi lang pag-aproba sa isang procedure. Ito ay isang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Isang pagtalikod sa lahat ng pinaniwalaan niya sa Baryo Kalinaw. Isang paghatol kay Daganlaya. Ang kanyang pirma ay halos hindi mabasa. Isang testamento sa kaguluhan ng kanyang kaluluwa. Pagkapirma niya, kinuha ito ni Lino at tumango. Good. I'll handle this. Tumingin ito sa kanya ng may pekeng awa. Tala, I know this is hard, but you need to understand. Hindi lang ito tungkol sa papa mo. We need to stop that man before he hurts anyone else. This is attempted murder. Tumalikod si Lino at kinuha ang kanyang telepono. Sa harap mismo ni Tala, idinayal niya ang numero ng pulis. Hello? I would like to report a crime. Samantala, sa Baryo Kalinaw, payapang nag-aayos si Dagan ng mga halamang gamot sa labas ng kanyang kubo. Alam niyang umalis si Tala nang may mabigat na kalooban, ngunit may isang bahagi sa kanya na umaasang mangingibabaw ang katotohanan. Ngunit ang dumating ay hindi si Tala. Ang dumating ay ang tunog ng mga sirena. 2 police mobile ang huminto sa harap ng kanyang kubo. Ang alikabok mula sa lupa ay lumipad sa hangin. Bumaba ang mga pulis. Ang kanilang mga uniforme at mga baril ay isang banyagang tanawin sa mapayapang baryo. Daganlaya? Tanong ng hepe ng pulisya. Ang boses ay matigas. Tumango si Dadagan. Hindi nagpapakita ng anumang pagkagulat. Inaaresto ka namin sa salang illegal practice of medicine at attempted homicide. Nagsilabasan ng mga taga-baryo, naguguluhan at nagagalit. Si Aling Martha ay sumigaw. Walang kasalanan si Dagan. Tinutulungan niya kami. Ngunit walang nagawa ang kanilang mga protesta. Isang pulis ang lumapit kay Dagan at pinusasan ng kanyang mga kamay sa likod. Ang malamig na bakal sa kanyang mga pulsuhan ay isang simbolo ng hatol ng mundong hindi nakakaintindi sa kanyang kaalaman. Habang isinasakay siya sa police mobile, isang pamilyar na kotse ang huminto sa di kalayuan. Sa loob nito, nakaupo si Tala. Pinapanood ang lahat. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Nakita ni Dagan ang sakit at pagkalito sa mga mata nito. Hindi siya nagpakita ng galit. Ang tanging isinukli niya ay isang tingin ng malalim na panghihinayang. Bago tuluyang isara ang pinto ng sasakyan, bumuka ang kanyang mga labi at sinabi ang mga salitang tanging si Tala lang ang makakaintindi. Kahit hindi niya ito marinig. Magtiwala ka sa puso mo, Tala, hindi sa takot. Ang mga salitang iyon ay parang isang multo na hahabol kay Tala habang pinapanood niyang papalayo ang sasakyan ng pulis. Dala ang lalaking maaring tagapagligtas niya na ngayon ay kanyang isinuko. Ang mga sumunod na araw ay isang malabo at masakit na panaginip para kay Tala. Ang kanyang mundo, na dati umiikot sa mga board meeting at financial projection, ay lumiit hanggang sa magkasya na lamang sa 4 na sulok ng isang waiting room sa labas ng ICU, na wala na lahat. Ang kanyang ama, si Don Herminio, ay nasa mas malalang kalagayan pa kaysa dati. Ang aggressive detoxification protocol ni Dr. Lino, sa halip na magpagaling, ay tila lalo pang nagpabilis sa paghina ng kanyang katawan. Ngayon, hindi na lang ito pag-ubo ng dugo. Ang kanyang mga bato ay nagsimula ng bumigay. Nakakabit muli siya sa napakaraming makina, isang bilanggo na naman ng teknolohiya. At sa pagkakataong ito, tila wala nang babalikan pa.
Ang lason ni Dagan ay pinalitan ng isang mas brutal na lason ng agham. Ang lalaking maaring nag-iisang pag-asa niya ay nasa malamig na selda ng bilangguan. Isinuko niya, ipinahamak niya. Ang mga huling salita ni Dagan, "Magtiwala ka sa puso mo, Tala, hindi sa takot," ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang walang katapusang akusasyon. Pinili niya ang takot. At ito ang naging resulta. Isang araw, hindi na niya natiis. Nilakasan niya ang kanyang loob at dinalaw si Dagan sa kulungan. Ang pag-uusap nila ay naganap sa pamamagitan ng isang makapal na salamin na may mga rehas na bakal. Ang imahe ni Dagan sa loob ng uniforme ng bilanggo ay isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Ngunit ang pinakamasakit ay ang kanyang mga mata. Wala na roon ang galit, wala na rin ang panghihinayang. Ang tanging nakita ni Tala ay isang malalim at nakabibinging kalmadong pagtanggap na para bang matagal na niyang inaasahan ang kahihinatnan. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit hindi ka lumaban? Bakit hindi mo ipinagtanggol ang sarili mo? Tumingin lang si Dagan sa kanya. May mga laban na hindi maipapanalo ng salita, Tala. Lalo na kung ang kalaban ay ang takot na nasa loob ng taong iyong tinutulungan. Walang masabi si Tala. Ang katahimikan sa pagitan nila ay pinupuno lang ng sarili niyang pagsisisi. Pati ang kanyang kumpanya, ang Magdiwang Corporation, ay nagsimulang gumuho. Kumalat ang balita tungkol sa albularyong manloloko at ang biglaang paglala ng kondisyon ni Don Herminio. Ang stock market ay naging brutal. Ang kanilang mga kakumpetensya ay sinamantala ang pagkakataon. Bawat araw, milyon-milyon ang nawawala sa kanila. Ang imperyong binuo ng kanyang ama ay unti-unti niyang winawasak. Isang gabi, hindi na niya kinaya ang sterile na hangin ng ospital. Nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa namalaya na lamang niyang binabagtas na naman niya ang pamilyar na maputik na daan patungo sa Baryo Kalinaw. Ang baryo ay malungkot. Ang dating sigla ay napalitan ng takot at pag-aalinlangan. Ang kanilang manggagamot ay kinuha sa kanila. Ang prinsesang walang silbi ang naging dahilan. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng mga tao habang naglalakad siya, ngunit wala na siyang pakialam. Naglakad siya hanggang sa marating niya ang kubo ni Dagan. Walang tao. Malamig, walang buhay, pumasok siya sa loob. Ang amoy ng mga pinatuyong halaman ay naroon pa rin. Ang lahat ay nasa ayos na para bang naghihintay lang sa pagbabalik ng may-ari nito. Pumasok siya sa maliit na silid kung saan siya tumuloy. Ang papag na kawayan, ang manipis na banig. Dito, sa gitna ng karukhaan, nahanap niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Isang kapayapaang siya mismo ang sumira. Sa isang maliit na mesa sa sulok, may nakita siyang isang luma at makapal na kwaderno. Ang balat nito ay yari sa pinatuyong balat ng hayop at tinalian ng isang abacus string. Binuksan niya ito. Ang mga pahina ay puno ng mga drawing ng iba't ibang halaman na may mga sulat kamay sa lumang Tagalog na nagpapaliwanag ng gamit ng bawat isa. Ito ang talaan ng kaalaman ng mga ninuno ni Dagan. Pahina-pahina ng Lunas at Pag-asa. Binuklat niya hanggang sa huling pahina. Mayroong isang sulat doon na iba ang pagkakasulat, mas luma, mas nanginginig. Sulat ito ni Gregorio Laya, ang ama ni Dagan. Marahil ang kanyang huling isinulat. Ang tunay na lunas, basa ni Tala sa mga salita, ay wala sa dahon o ugat. Ito ay nasa pusong nagtitiwala. Sa pagbasa niya ng mga salitang iyon, bumuhos ang lahat ng luhang matagal na niyang pinigilan. Humagulgol siya. Isang iyak ng isang taong nawalan na ng lahat. Isang iyak ng isang taong sa wakas ay naintindihan ng lahat, ngunit huli na.
ang kanyang kirot, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang kawalan ng pag-asa. Lahat ay ibinuhos niya sa malamig na sahig na kawayan ng kubong iyon. Habang naghahanda siyang umalis, dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat, isang anino ang humarang sa may pintuan. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang matandang nurse, ang nurse na unang nagkwento sa kanya tungkol kay Dagan. Ang mukha ng matandang babae ay puno ng takot, ngunit meron ding determinasyon. Sa nanginginig niyang kamay, may iniabot itong isang maliit na bagay kay Tala. Isang USB flash drive. May mali sa ginagawa ni Dr. Lino, ma'am. Nanginginig na bulong ng nurse. Matagal ko na pong napapansin. Sa mga gamot na ibinibigay niya, sa mga utos niya kapag wala kayo. Natatakot po ako, pero mas natatakot po ako sa konsensya ko. Tinitigan ni Tala ang USB sa kanyang palad. Tingnan niyo po ito, ma'am. Pakiusap. Ang maliit na USB flash drive sa kanyang kamay ay parang isang susi. Isang susi na maaring magbukas ng pinto patungo sa katotohanan o isang susi na tuluyan ng magkukulong sa kanya sa impyerno ng kanyang pagkakamali. Hindi na siya bumalik sa ospital. Sa halip nagmaneho siya papunta sa kanyang penthouse. Ang lugar na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging kanyang war room. Isinara niya ang mga kurtina, pinatay ang lahat ng telepono, at isinaksak ang USB sa kanyang laptop. Ang laman nito ay isang koleksyon ng mga file na maingat na tinipon ng matandang nurse. Mga video, mga dokumento, mga ebidensya. Ang unang video na kanyang pinanood ay isang CCTV footage mula sa hallway ng ICU. Kuha ilang gabi na ang nakalipas. Madaling araw, walang ibang tao. Ngunit isang anino ang lumabas mula sa opisina ni Dr. Lino. Siya mismo. Maingat. Tila siguradong walang nakakakita. Pumasok ito sa silid ni Don Herminio. Pinutol ang video. Ang sumunod ay isa pang footage kuha sa loob mismo ng silid mula sa isang kamera na nakatago sa isang flower vase. Malinaw na itinanim ng nurse. Nakita ni Tala si Dr. Lino na lumapit sa IV drip ng kanyang ama. May kinuha itong isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa at isang syringe. Walang pag-aalinlangan, itinurok nito ang laman ng vial sa IV line na direktang dumadaloy sa dugo ng kanyang ama. Napahawak si Tala sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw. Ang nakita niya ay hindi isang doktor na nagliligtas ng buhay. Ang nakita niya ay isang berdugo. Sunod niyang binuksan ang isa pang folder. Naglalaman ito ng mga na-scan na financial records, mga resibo, mga purchase order para sa mga gamot na sobrang mahal at hindi naman kailangan, mga transaksyon sa mga dummy na pharmaceutical company. At sa dulo, mga bank transfer records, milyon-milyong piso na inililipat mula sa pondo ng ospital patungo sa mga offshore accounts na nakapangalan kay Lino Gatchalian. Ito na ang buong larawan. Ang paggaling ng kanyang ama sa kamay ni Dagan ay isang banta para kay Lino. Hindi dahil sa pride, kundi dahil sa pera. Ang isang magaling na pasyente ay hindi na nangangailangan ng mga mamahaling gamot at treatment. Ang paggaling ni Don Herminio ay katapusan ng kanyang personal na gold mine. Kaya't gumawa siya ng paraan. Siya mismo ang unti-unting lumalason sa kanyang ama gamit ang mga hindi kilalang gamot para palabasing epekto ito ng halamang gamot ni Dagan. Ginawa niyang perpektong kontrabida si Dagan para pagtakpan ang sarili niyang krimen. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang pagdududa niya kay Dagan, ang pagpirma niya sa consent, ang pagtawag niya sa pulis, lahat ay ayon sa plano ni Lino. Ginamit siya nito. Ang kanyang takot, ang kanyang pagmamahal sa ama, ang kanyang tiwala sa agham, lahat ay naging sandata nito laban sa kanya. Ang kirot na naramdaman niya sa Baryo Kalinaw ay walang-wala kumpara sa nag-aalab na galit na ngayon ay dumadaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito ang galit ng isang CEO na nalugi. Ito ang galit ng isang anak na ang ama ay ginawang pain. Ito ang galit ng isang babaeng nilinlang at pinagtaksilan.
Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagsisisi. Ang babaeng nawalan ng lahat ay wala nang dapat ikatakot. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na ang nanginginig na boses ng isang biktima ang maririnig dito, kundi ang matigas at walang emosyong boses ng isang general na naghahanda para sa digmaan. Ang una niyang tinawagan ay ang pinuno ng kanyang legal team. I need you to prepare a case, multiple charges, attempted murder, falsification of public documents, corporate fraud, embezzlement, at ihanda mo ang pinakamahusay na abogado para sa isang pro bono case. Ang pangalan, Dagan Laya. Ang sunod niyang tinawagan ay ang hepe ng kanyang personal na security detail. I-secure niyo ang lahat ng CCTV footage sa ICU wing mula sa nakalipas na 2 linggo. Lahat. Walang dapat mawala. At kumuha kayo ng warrant. I-freeze ang lahat ng bank accounts, local at international, na nakapangalan kay Lino Gatchalian. Bawat utos niya ay mabilis at tiyak. Bawat salita ay isang bala. Pagkatapos, tumayo siya at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang babaeng pagod at talunan. Ang nakita niya ay ang anak ni Don Herminio Magdiwang. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng luha, ngayon ay nag-aapoy sa isang malamig at mapanganib na determinasyon. Inayos niya ang kanyang sarili. Nagsuot ng isang itim na business suit. Ang kanyang baluti. Ang huli niyang tinawagan ay ang kanyang assistant na si Ana. Ana, sabi niya, ang boses ay kalmado na parang isang lawa bago ang isang malakas na bagyo. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting ng Magdiwang Medical Center. Now, sabihin mong si Dr. Lino Gatchalian ang magpipreside at tiyakin mong naroon ang lahat. Opo, ma'am. Ano po ang agenda? Tanong ni Ana. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Sabihin mo, a presentation. A presentation on his groundbreaking medical practices. Sa likod niya, sa malaking screen ng kanyang laptop, nakapos ang video ni Dr. Lino. Hawak ang syringe, isang demonyong nakauniforme ng anghel. Ang paghuhukom ay malapit na. Ang conference room ng Magdiwang Medical Center ay malamig at tahimik. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang mga board member. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pag-aalala. At sa pinakadulo ng mesa, sa silyang nakalaan para sa chairman, nakaupo si Dr. Lino Gatchalian. Ang kanyang postura ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang ngiti ay nagpapakita ng kontrol. Para sa kanya, ito ang kanyang kaharian. Nang bumukas ang pinto, lahat sila ay napalingon. Pumasok si Tala. Nakasuot ng itim na business suit, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang paglakad ay hindi nagmamadali. Bawat hakbang ay may bigat at layunin. Walang bakas ng luha o pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ang naroon lamang ay isang malamig na apoy sa kanyang mga mata. Tala, bati ni Lino, bahagyang nagulat ngunit mabilis na nakabawi. We were just discussing your father's unfortunate condition. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pakikiramay. Hindi pinansin ni Tala ang kanyang sinabi. Naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng mesa at tumayo roon. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pumuno sa buong silid. Salamat sa inyong pagdalo. Ipinatawag ko ang pulong na ito para talakayin ang isang bagay na napakahalaga. Nais kong bigyan ng pagkilala ang pambihirang pamamaraan ng panggagamot ni Dr. Gatchalian. Isang ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa labi ni Lino. Tumango siya sa mga board member na parabang sinasabing, sabi ko sa inyo. In fact, nagpatuloy si Tala. Mayroon akong inihandang maikling presentation. Nagsignal siya sa kanyang assistant na si Ana, na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Namatay ang mga ilaw sa silid at bumukas ang malaking projector screen sa likod ni Tala.
Ngunit ang lumabas sa screen ay hindi mga graph o medical charts. Ang lumabas ay ang CCTV footage, madaling araw, ang pasilyo ng ICU, at ang anino ni Dr. Lino na palihim na pumapasok sa silid ni Don Herminio. Nawala ang nangiti sa mukha ni Lino. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. What is this? Anong kalokohan ito? Hindi sumagot si Tala. Ang sumunod na video ang nagsalita para sa kanya. Ang footage mula sa nakatagong kamera. Malinaw na malinaw. Si Dr. Lino, ang syringe, ang pagturok nito sa IV line. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga board member. This is fabricated, edited. Sigaw ni Lino, tumatayo. Sinisiraan niyo ako. Talaga ba? Kalmadong tanong ni Tala. Nag-signal siyang muli. Ang video ay napalitan ng mga dokumento, ang mga bank statement, ang mga transfer slip patungo sa kanyang mga offshore account. Ang mga petsa ng transfer ay perpektong tumutugma sa mga araw kung kailan siya nag-o-order ng mga mamahaling gamot. Ito rin ba? Gawa-gawa lang, Lino? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay parang yelo. Namutla si Lino. Ang kanyang pagiging arogante ay naglaho, napalitan ng purong takot ng isang hayop na nasukol. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit ang lahat ng mga mata na nakatingin sa kanya ay puno ng pagkasuklam. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis kasama ang hepe ng security ng ospital. Dr. Lino Gatchalian, sabi ng pulis. Inaaresto ka namin para sa mga salang attempted murder, corporate fraud at... Hindi na narinig ni Tala ang iba pang mga kaso. Ang tanging tunog na kanyang pinakinggan ay ang matamis na click ng posas habang isinusuot ito sa mga kamay ng lalaking halos sumira sa kanyang pamilya. Habang dinadala si Lino palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Tala. Ngunit hindi na tinag si Tala. Tinitigan niya ito pabalik hanggang sa tuluyan itong mawala sa kanyang paningin. Tapos na ang paghuhukom. Napanalunan niya ang digmaan. Ngunit may isa pa siyang kailangang iligtas. Tahimik. Iyon ang kulungan. Ang tanging ingay ay ang sarili niyang paghinga at ang malayong tunog ng mga bakal na tumatama sa isa't isa. Hindi siya natatakot. Hindi siya galit. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na lungkot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Tala. Isang kaluluwang naligaw sa takot. Isang gwardiya ang lumapit sa kanyang selda. Laya. May piyansa ka na. Laya ka na. Walang pagtataka sa mukha ni Dagan. Dahan-dahan siyang tumayo. Paglabas niya sa presinto, ang sikat ng araw ay tila mas nakakasilaw kaysa dati. At doon, nakatayo sa tabi ng isang itim na kotse, naghihintay, ay si Tala. Hindi na siya ang CEO na nakita niya sa conference room. Ang kanyang buhok ay nakalugay, ang kanyang mukha ay walang makeup. Ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aapoy sa galit, kundi puno ng isang emosyong matagal na niyang hindi nakita rito. Kahinaan. Naglakad siya palapit. Walang nagsalita. Ang mga salita ay tila walang silbi sa pagitan nila. Ang kanilang mga mata ang nag-usap. Nakita niya sa mga mata nito ang lahat. Ang pagsisisi, ang sakit, ang pasasalamat. Dagan? Sa wakas ay nagsalita si Tala. Ang kanyang boses ay isang bulong. Patawarin mo ako. Iyon lang. Walang paliwanag. Walang pagdadahilan. Isang purong paghingi ng tawad. Hindi sumagot si Dagan. Tinitigan niya lang ito ng matagal. Pagkatapos, dahan-dahan, tumango siya. Isang beses, isang tango na nagsasabing naiintindihan niya. Isang tango ng pagpapatawad. Isang malalim na hininga ng kaginhawaan ang pinakawalan ni Tala, na para bang isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Isang maliit at nahihiyang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay hindi na mabigat.
Ito ay magaan, isang bagong simula. Ngunit bago pa man may masabi si Tala, si Dagan na ang unang nagsalita. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Kailangan ako ng ama mo. Ang silid sa ospital ay hindi na parang isang malamig na kulungan. Ang araw ay malayang pumapasok sa bintana, nagbibigay liwanag sa buong kwarto. Ang mga makina ay naroon pa rin, ngunit karamihan sa mga ito ay naka-off na. Si Don Herminio ay nakahiga sa kama, ngunit ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado, at may kulay na ang kanyang mga pisngi. Sa tabi niya, sa isang maliit na upuan, nakaupo si Dagan. Hindi bilang isang bilanggo o isang albularyo, kundi bilang isang manggagamot. Sa pagkakataong ito, habang marahan niyang pinupunasan ng maligamgam na tubig na may pinakuluang dahon ng noo ni Don Herminio, si Tala ay nasa tabi niya. Hindi na siya isang nagdududang manunood. Siya ay isang katulong. Siya ang nag-aabot ng tela. Siya ang naghahanda ng mga halamang sinasabi ni Dagan. Ang kanilang mga kilos ay tahimik at may perpektong koordinasyon na para bang matagal na nilang ginagawa ito. Walang salita, tanging pag-unawa at isang-iisang layunin. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita ni Tala ang unti-unting pagbabalik ng lakas ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, ang paggaling ay hindi biglaan. Ito ay dahan-dahan, natural at totoo. At sa bawat araw na yon, ang puso ni Tala na minsay naging bato dahil sa pride ay unti-unting lumalambot. Isang hapon, ilang linggo matapos mailabas si Dagan sa kulungan, si Don Herminio ay sapat ng malakas para maupo at magsalita ng malinaw. Si Tala ay nasa labas para kausapin ang mga abogado. Si Dagan at Don Herminio lamang ang naiwan sa silid. Laya! Nagsalita si Don Herminio. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Ikaw ang anak ni Gregorio. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pag-amin. Tumango si Dagan. Opo, Don Herminio. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Tumingin ito sa malayo, sa labas ng bintana, tila binabalikan ng isang napakalayong nakaraan. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ko noon, sabi niya. Dala ako ng ambisyon, ng kasakiman. Akala ko, ang pag-unlad ay nasusukat sa dami ng mga gusaling na itatayo. Hindi ko nakita na sa bawat gusaling itinayo ko, mayroon akong isang pamilyang giniba. Tumingin siya kay Dagan at sa unang pagkakataon, nakita ni Dagan ang mga luha sa mga mata ng makapangyarihang Don. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang nangyari sa iyong ama. Ngunit ang pride ko ang pumigil sa akin para humingi ng tawad. At ngayon, nagpatuloy ang matanda. Ang anak ng taong winasak ko ang siyang nagligtas sa akin 2 beses. Hindi nagsalita si Dagan. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat ng bigat na matagal na nitong dinadala. Patawad, iho, sabi ni Don Herminio. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Patawad sa lahat ng kasalanan ko sa pamilya mo. Ang salitang patawad na nagmula sa taong naging dahilan ng lahat ng kanilang pagdurusa ay isang lunas na hindi inaasahan ni Dagan. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng galit na natitira sa kanyang puso ay naglaho na parang alikabok na tinangay ng hangin. Pinapatawad na po kita, mahinang sagot ni Dagan. Nang pumasok si Tala sa silid, nadatnan niya ang 2 lalaki, ang kanyang ama at ang lalaking kanyang minamahal, na tahimik na nagtitinginan, hindi bilang magkaaway, kundi bilang 2 kaluluwang sa wakas ay naghihilom. Lumipas ang ilang buwan. Si Don Herminio ay tuluyan ng gumaling. Ipinasa na niya ang pamamahala ng Magdiwang Corporation sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa ilalim ng bagong pamantayan ng etika na ipinatupad ni Tala. Si Tala, sa kabilang banda, ay bihirang makita sa syudad. Isang maaraw na umaga sa Baryo Calinaw, isang babae na nakasuot
ng simpleng bestida at may isang basket na puno ng mga sariwang dahon ang masayang naglalakad sa isang pamilyar na daanan. Ang kanyang buhok ay nakatirintas lang. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng tsinelas. Ang kanyang nangiti ay totoo at hindi pilit. "Hiraya!" tawag ng isang bata. Ngumiti si Tala at kinawayan ito. "Tala," pagtatama niya. Ngunit tumawa lang. Sa baryo, ang pangalang Hiraya ang ibinigay sa kanya na nangangahulugang ang bunga ng mga pangarap. Pumasok siya sa bakuran ng kubo ni Dagan, kung saan ito ay abala sa pag-aayos ng mga nakasampay na halaman. Inilapag niya ang basket sa isang maliit na mesa. "Magandang umaga," bati niya. Ngumiti si Dagan. "Magandang umaga rin." Lumapit ito sa kanya at pinunasan ng isang maliit na dumi sa kanyang pisngi. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang malalaking deklarasyon ng pag-ibig. Walang mga dramatikong halik. Ang naroon lamang ay isang malalim at tahimik na pag-unawa. Isang pag-ibig na isinilang mula sa pagpapatawad, itinaguyod ng pagpapakumbaba at pinagtibay ng tiwala. "May alok ako sa'yo," nakangiting sabi ni Tala. "Ano na naman yan?" natatawang tanong ni Dagan. "Kung tuturuan mo akong gumawa ng gamot para sa ubo," sabi ni Tala, "ipagluluto kita ng sinigang na hindi sunog ang kanin." Humalakhak si Dagan, isang tawang malaya at masaya. Mukhang magandang kasunduan yan. Hinawakan niya ang kamay ni Tala. Magkahawak kamay, sabay nilang pinanood ang pagsikat ng araw sa kabundukan. Ang pangako ay natupad na, hindi dahil sa isang desperadong alok, kundi dahil sa isang pusong natutong umibig ng tunay. Ang tunay na lunas ay natagpuan na nila, hindi sa mga halaman, kundi sa piling ng isa't isa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala at Dagan. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagsubok, sa bawat luha, at sa bawat tagumpay sa paglalakbay ng ating mga bida. Ang pagsulat ng kanilang istorya ay isa ring paglalakbay para sa akin. Isang paalala na tayong lahat, tulad ni Tala, ay may kanya-kanyang laban. Laban sa pride, sa takot, at sa mga sugat ng nakaraan. At tulad ni Dagan, naway lagi nating mahanap sa ating kalooban ang lakas na magpatawad at maghilom. Sana po, sa kanilang kwento, ay napulutan natin ng aral na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpakumbaba, na ang pinakamabisang lunas ay ang pagpapatawad, at ang pag-ibig na wagas ay hindi humihingi, bagkus ay nag-aalay, nagtitiwala, at naghihintay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ibahagi ninyo po sa comment section sa ibaba kung anong bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakanakaantig sa inyo. Anong aral ang inyong babaunin mula kina Tala at Dagan? Ang inyong mga boses at saloobin ang nagbibigay buhay sa aming mga nililikha. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kabanata ng buhay at pag-ibig. Manatili po kayong ligtas, puno ng pag-asa at laging magmahal